July 21, 2026, Martes. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap si NBI Director Melvin Matibag bilang huling testigo sa ika-4 na Article of Impeachment. Alamin ang update niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. NBI Director Melvin Matibag humarap sa impeachment court bilang huling testigo ng prosecution sa Article 4 or alleged grave threats ni VP Sara Duterte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mariing kinundena ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Yungin Shoal. Dalawang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia natukoy na ng pulis. At Transport Group ng Manibela nakatakdang magsagawa ng 2 araw na tigil pasada simula bukas. 2 ang nasawi matapos malunod sa ilog at sa dagat sa Davao City habang patuloy namang pinaghahanap ang lalaking tinangay ng baha diyan sa Malita, Davao Occidental. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Nasaksihan pa ng isang residente ang paghingi ng saklolo ng lalaking ito habang nalulunod sa dagat sa Davao City Coastal Road, Barangay Punta Dumalaga, Matina, Aplaya nitong Huwebes, Hulyo 16. Sa isa pang video, makikitang ni-revive pa ng miyembro ng Dragon Boat Team na nasa lugar upang mag-ensayo ang biktima matapos iahon sa dagat. Sinubukan pa siyang dalhin ng mga responders sa ospital pero binawian din ng buhay. Ayon sa investigasyon, naligo sa naturang dagat ang biktima, ngunit di nito nakayanan ang malakas na rip current. Samantala, natagpuan naman ang bangkay ng 14 anyos na lalaki na nalunod sa Davao River matapos makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Nawala nito nga Sabado ang biktima na kinilalang si Angelo Cabudol. Agad na nagsagawa ng rescue operations ng Central 911, ngunit dahil sa masamang panahon, naantala ang operasyon. Nitong Lunes, Hulyo 20, natagpuan ang kanyang bangkay. Hindi matanggap ng kanyang pamilya ang kanyang maagang pagpanaw. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng search and retrieval operations para sa bangkay ng 15 anyos na lalaki na tinangay ng rumaragasang tubig sa Sabang Bukana River sa Sitio Sabang, Barangay Poblasyon, Malita, Davao Occidental nitong Hulyo 17. Naligo po yung bata at naano po ng alon, malaking alon kasi malakas din yung ulan yun na time na yun, ma'am. Kasi yung dagat at saka yung sa ilog, bali sila, ma'am, ba nag-combine na yung current niya, ma'am. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Natukoy na ng mga pulis ang 2 sa mga suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa mga otoridad, tinututukan nila ang isang lead na maaaring isang sindikato ang nasa likod ng pagpatay. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nagpapatuloy pa ang hot pursuit operations at case build-up sa mga suspect. Tututukan din niya ang pagtukoy kung may mastermind ba sa likod ng krimen. Sa ngayon, patuloy na binibigyang seguridad ng mga otoridad ang pamilya ni Lipata habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binaril at napatay ang political vlogger sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Samantala, patay ang 2 pasahero habang 3 naman ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyang multicab sa isang konkretong culvert sa kahabaan ng Sayre Highway sa Maramag, Bukidnon. Agad dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang isang 48 anyos na driver at 46 anyos na pasahero. Sa investigasyon ng Maramag Municipal Police Station, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa malakas na ulan at madulas na kalsada. Patuloy pang ginagamot ang 3 nakaligtas na pasahero. Nagsasagawa na rin ng random checkpoints ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista sa lugar.
Nagbabala ang Philippine National Police sa mga nasa likod ng pananakot matapos kumalat online ang umano'y panibagong school threat sa 2 paaralan sa Maynila. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler. Umani ng samot-saring reaksyon ng post na ito sa isang group community sa isang social media platform. Batay sa post ng netizen, kita ang pangamba sa kaligtasan ng kanyang anak dahil sa kumakalat na umunoy pagbabanta sa 2 paaralan sa Maynila. Makikita sa mga larawan ng ilang mga bala ng mataas na kalibre ng barila na nakakalat at nakaayos pa sa letrang TST. Bukod pa rito, makikita din sa isang kumakalat na message ang banta sa mga estudyante. Sa hiwalay na screenshot naman ay message ng litrato ng isang lalaki at barila. Mababasa din sa post ang kanyang pagkadismaya dahil akala niya ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero bakit nagiging ganito umano kagulo ang bansa? Ayon kay Manila Police District PIO Chief Police Major Philip Ines, na iparating na sa kanilang hanay ang nasabing school threat sa 2 paaralan. Na-report na natin itong bago na namang kumakalat na threat through online. Na-report na natin to sa Anti-Cybercrime Unit ng Manila Police District. Samantala, una na nagsagawa ng inspeksyon ng MPD sa Arroyo High School sa Ermita matapos na may kumalat ring pagbabanta sa naturang paaralan. Lumalabas sa kanilang investigasyon na walang palatandaan ng banta sa loob at labas ng paaralan. Yung mismong Ermita Police Station, punyuntahan yung eskwela, nakipag-coordinate sa mga teacher. Sinisikap pa nating makuhanan ng panig ang kinaukulan ng 2 paaralan. Samantala, sineseryoso ng Philippine National Police ang mga natatanggap na ganitong uri ng pagbabanta at nagbabala sila sa mga individual na nasa likod ng mga pagpapakalat ng banta. Rest assured that we will be doing everything to trace these people, and konting warning na lang po for those who are yung mga gumagawa ng mga ganitong threats. We will find you. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Manila Police District sa mga school administrator ng mga paaralan sa buong Maynila. Inobliga lahat ng ating mga station commander na magkaroon sila ng group chat together dun sa school officials natin para mabilis yung ating pagtugon pag may mga ganito. Paalala naman ng pulisya sa publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang makikitang post online na may kaugnayan sa school threats. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Tuloy ang klase sa Leyte National High School sa Tacloban City sa kabila ng panibagong banta ng pamamaril sa eskwelahan ngayong Martes. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon. Siksikan at nagdulot ng mabigat na trapiko. Ito ang sitwasyon sa labas ng paaralan ng Leyte National High School kaninang umaga matapos kumalat ang impormasyon ng isang panibagong banta ng pamamaril. Pero imbes na pansamantalang isuspende ang klase sa eskwelahan ngayong araw, minabuti pa rin ng pamunuan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng klase. Ayon sa prinsipal na si Bayani Adona, nakipagtulungan na sila sa PNP para sa karagdagang police personnel at SWAT team na magbabantay ng seguridad ng mga estudyante at mga guro. Dahil sa takot ng mga magulang, agad nilang sinundo sa paaralan ang kanilang mga anak para umuwi at hindi na muna papasukin. Kay papagawas na pura kay may danag kuanin chat na lotaera kaya San Jose. Kalma la po tapos pag-pray la po amo la po ito tapon. Para man po kita ibang mahihimo. Pray la po, pray. Nasunda ko. Okay. Ay medyo makunuhulga. Nababaraka ko. Kaya ito kataksarak yan. Ayon sa prinsipal, alas 11 kagabi na makatanggap siya ng impormasyon sa pagbabanta sa paaralan. Kaya naman agad itong nakipagtulungan sa kapulisan para i-report ang nasabing insidente. Agad namang inaksyonan ng PNP Police Station 2 ang hiling ng pamunuan at agad na nag-deploy ng karagdagang tauhan sa lugar. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente para matukoy ang responsable sa nasabing pambabanta. During the suspension of classes, pinag-isipan ko talagang isuspend muna ang klase. Pero with the response ng ating PNP na i-heighten yung ating security protocol, kaya I decided na ituloy yung klase, na hindi mag-suspend ng face-to-face. Kasi nandito naman yung ating mga taga-PNP to help us in our security. Ayon sa pamunuan, pangalawang beses na itong nakatanggap ng online threat matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Nakaligtas ang isang tindera sa Valencia City, Bukidnon matapos makuryente sa kalagitnaan ng malakas na buhos ng ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva. Nakuryente ang isang 23 anyos na babaeng food vendor habang nagliligpit ng kanyang paninda sa kasagsagan ng malakas na ulan sa tabi ng San Agustin Parish Church sa Valencia City, Bukidnon, bandang alas 7:30 ng gabi, July 20. Agad na isinugod ang biktima sa Valencia Sanitarium Hospital matapos magtamo ng mga pinsala sa kanyang tiyan at mga daliri sa paa. Nasa ligtas na kondisyon na siya. Sa investigasyon ng Valencia City Police Station, napag-alamang biglang naputol at bumagsak ang isang electrical wire sa hanay ng mga food cart habang may brownout sa lugar. Ayon sa isang 41-year-old na saksi, agad nilang inilapag sa lupa ang kawad upang maiwasan ang anumang aksidente. Ngunit habang nagliligpit ng kanyang mga gamit sa kasagsagan ng malakas na ulan, biglang naibalik ang supply ng kuryente. Dahil dito, nakuryente ang biktima nang dumaloy ang kuryente sa kawad na nakalapag sa lupa. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar at nakipag-ugnayan sa First Bukidnon Electric Cooperative upang masiguro ang lugar at maisaayos ang naputol na linya ng kuryente. Iniutos naman ni Police Colonel Navales ang masusing investigasyon sa insidente at hinikayat ang publiko na maging mapamatyag sa kanilang paligid at agad na i-report ang mga electrical issues sa lugar. Mula Valencia City, Bukidnon, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Kinondena ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ang bintang ng ombudsman na nagtatangka umano siyang lumabas ng bansa sa kabila ng existing precautionary hold departure order sa mambabatas. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Flood control projects. Congress does not conduct procurement. Handa si dating House Speaker Martin Romualdez na harapin ang mga posibleng kasong isampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Kahapon inanunsyo ng anti-corruption body ang update sa mga planong ikaso sa mambabatas. Pero ayon kay Attorney Elaine Atienza, isa sa mga legal counsel ni Romualdez, nakahandang sumagot ang kongresista kapag formal nang naisampa sa preliminary investigation stage ang kaso. Pagdiin pa niya, hindi naman convicted ang mambabatas at ang anunsyo lamang ay tungkol sa development ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. The announcement pertains only to the commencement of a preliminary investigation where respondents are afforded the opportunity to present their side and where the constitutional presumption of innocence remains fully in force. Representative Romualdez has not yet been formally served with a copy of the complaint. Once we receive it, sasagot po kami ng buong-buo. Sa oras na matanggap ng ombudsman ang kanyang counter-affidavit, isusumite ang kaso para magkaroon ng resolusyon at nakadepende na sa kanilang panel of prosecutors kung isasampa ito sa Sandigan Bayan. Nanawagan naman si Attorney Atienza na dapat nakabase sa legal process at ebidensya at hindi sa public accusations. Sinabi kasi sa ombudsman, ibinase ang dalawang kaso sa testimonya ng 8 sa 18 mga dating bodyguards umano ni dating congressman at ngayoy pugante na si Zaldico. Pero ang kanilang pinagbasehan na 18 dating bodyguard at kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod nahaharap sa patong-patong na reklamong cyber libel sa Department of Justice. Bagay na questionable para kay Attorney Ade Fajardo, parte ng legal counsel ni Romualdez. Tayo po ay nagtataka na tila bagay ang buong kaso ng ombudsman ay nakasalalay sa salaysay ng mga ito na alam naman natin na mayroon pong mga political backer po. Isang legal advisory ng pananahimik ng mambabatas ukol sa issue. Ngunit tila nalalagay na sa public trial ang mambabatas kahit pa walang aktwal na kaso ang isinampa sa kanya. Ngayon tuloy na nandyan na yan, mukhang tinatrial na nga sa publiko at hindi sa tamang proseso. Wala na kaming choice kung hindi sagutin itong mga highly prejudicial statements to the effect na para bang tumatakas siya sa pananagutan na hindi naman po totoo. Napakalayo po sa katotohanan. Samantala, pinabulaanan din ng kampo ni Romualdez ang umano'y intel ng ombudsman na nagtatangkang lumabas ng bansa si Romualdez sa kabila ng kanyang existing precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan. Uulitin po namin,
kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Most easily. Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, Attorney Ade, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay sa Arangkada. Yes, Attorney Ade, napanood ko nga yung maiksing sagot mo kanina doon sa report, no, na kanina pinlay bago tayo dito sa interview na ito. Yung tungkol nga doon sa 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico na gagamitin pa rin yung doon nakabase kumbaga sa statement nila. Pero hindi ho ba, bukod na sinasabi nyo may political backer itong mga ito, ay hindi ba parang may question na sa kanilang credibility kasi pabago-bago ang kanilang statement? Tama po yan, no? Talagang kine-question namin ang kanilang credibility kasi saksi ang lahat kung paano nagsimula ang kanilang mga salaysay, kung paano nabawasan, kung paano nadagdagan ang mga kinikwento doon sa kanilang salaysay, at kung paano po na dinawit yung mga taong imposibleng masangkot dito. Pareho na lang sa mga investigador po ng International Criminal Court, no? Sinasabing dinalhan din ng pera nitong so-called 18 Marines, no? So, ito po lahat, nagtataka kami kasi nga, siyempre, ngayon, napakatagal na pong sinasabi na sisimulan ang kaso against Congressman Martin Romualdez. At ang announcement na isasama itong mga 18 Marines ay nangyari mga 2 or 3 weeks ago lang na po, no? Parang noon lang, parang nagkaroon ng agreement sila with the prosecution na magkaroon sila ng statements. So ibig sabihin, all this time na sinasabing may kaso na nakaamba or nakaabang para kay Congressman Romualdez, wala naman palang ebidensya hanggang sa ngayon ay meron na, no? Sa katauhan nga nitong mga 18 Marines na ito na sinasabi nila. Yun nga, Attorney Ade, may mga nagsabi nga na medyo magiging selective ang ombudsman kung nagkataon. Kasi kumbaga, nagkakaroon sila ng credibility pagdating kay Congressman Romualdez at kay Zaldico. Pero pagdating doon sa iba nga ay questionable na. Tama ho ba yun? Di ba pag defective na yung ilang parts ng isang affidavit ay defective na yung buong document? Tama po yan. No? In fact, if we can recall correctly, mismong ombudsman or ang Office of the Ombudsman na nagsabi nung simula na itong mga statements ay destabilization efforts, di po ba? Kung matatandaan natin. So bakit destabilization noon at ngayon ay credible na dahil si Congressman Martin Romualdez na ang kanilang sinasalaysay, di ba? So, ang tawag dyan sa batas is false in one, false in all. No? Kung hindi siya kapanip-paniwala at katanggap-tanggap sa ibang salik nito, paano siya magiging katanggap-tanggap sa ibang salik nito? Lalo na patungkol kay Congressman Martin Romualdez. So hindi, kahit simpleng tao po, kahit hindi natin idaan sa korte, di ba? Kahit kung sinong kausap natin, kung tama minsan ang sinasabi, pero kadalasan mali, maniniwala pa ba tayo doon sa salaysay ng tao yan? So, kami po ay nagtataka, sana po patas ang pag-evaluate ng ebidensya, ng kanilang statements, para hindi po tayo humantong na pupunta pa tayo doon sa trial at after all is said and done, madidismiss lang pala ng korte dahil nga po, pawardi-wardi at paliko-liko itong mga kwento nila. Okay, and Attorney Adeno, ito kasi ang dating lagi sa publiko, pag may nagsampa ng reklamo, indikasyon kagad ito na may pananagutan. Pero bakit ho ba sinasabi na dapat hindi tayo malito sa pinagkaiba ng alegasyon sa aktual na ebidensya? Opo, iba kasi po yung kwento lang, no? Yung alegasyon, di ba? Tulad yan, kung ang kwento nila, dahil sa hindi pa namin nakikita yung so-called revised affidavit, no? Na sinasabi nilang ebidensya against Congressman Romualdez, halimbawa lang po, kung may mga kwento doon, yun po ba ay backed up by other evidence or puros kwento lang? Kasi madali po madali magtahi-tahi, magsulsi-sulsi ng kwento na wala namang backup, no? So, yun po, ang aligasyon na yan, sana ay mapatunayan, pero as of now, of course, kami nasa legal team, alam namin na lahat po ito ay kwentong kutsero, no? At walang katotohanan. And ano nga,
Attorney Adeno, ilang beses na rin sinabi ng inyong kampo na walang binanggit dun sa investigasyon ng ICI, never na i-link dito kay former Speaker Romualdez nga. Pero sa tingin nyo, bakit patuloy pa rin iniuugnay yung kanyang pangalan sa nasabing issue? Hindi po namin mawari, no? All we can do is guess what's going on, no? Sa pag-iisip ng ating mga kasamahan sa gobyerno. Pero siyempre, napakadali kasing sisihin si Congressman Romualdez, no? Siya ay malapit sa First Family, siya ay dating Speaker of the House. Parang napakadali pong iugnay sa kanya ito at problem solved, di ba? Parang, okay, malaking achievement ito, no? But iba po kung ganun lang pala ang pakay, hindi naman po makatarungan iyan, no? Kasi siyempre, ang function po ng preliminary investigation ay precisely para salain itong mga impormasyon o ebidensya na ito at sabihin sa dulo nito kung ano ang pwedeng isalang sukotin na may pag-asang tanggapin, no? Kung wala naman talaga, di parang sinayang lang natin ang panahon ng respondent, ang panahon ng korte, at even the prosecution. They're just wasting their time kung ganun lang, wala naman palang patutunguhan. Oo nga, and Attorney Adeno, ito madalas ninyong sinasabi nga na ang Office of the Speaker ay walang papel sa procurement, implementation, inspection, pati na rin yung pagbabayad ng DPWH project. Sa madaling paliwanag, bakit mahalagang maintindihan ito ng publiko? Kasi po, pag nagsampa po kayo ng kasong kriminal sa korte ko, dapat sabihin niyo dyan kung anong proyekto iyan, magkano ang proyekto, magkano ang ginastos, ano ang partisipasyon ng nasasakdal. Di ba? So, halimbawa, i-identify mo, sa ganitong project, may 100 million pesos na ginastos. Ano ang partisipasyon ni Speaker dyan sa project na iyan? No? Kasi, siyempre, madaling magsabi na dahil Speaker, dumaan sa kanya yung budget. But precisely, the budget process is a lawmaking process po. Lahat po dyan ay kalahok. Lahat ng congressman at senador ay kalahok. Even the executive department ay kalahok. So, kung yung mga maging basihan sa habla, edi lahat doon dapat akusado, di po ba? Simpleng lohika lang. Kaya kailangan sa paghabla sa criminal case, kailangan ma-identify mo yung project. Ngayon, kung wala naman palang participation sa kung anumang project, no? Whether by influencing it or by directing people to act one way or the other, paano ngayon yung kaso? Di po ba? So, parang napakalabo po na hindi mo i-describe kung anong proseso na sinasabi natin or kiniklaim na prosecution na nagdulot ng pagnakaw sa kaban ng bayan. Okay, nako, maraming salamat sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Attorney Ade Fajardo, magandang hapon sir at mabuhay po kayo. Maraming salamat sa muli, kasama Jack. Palasyo, iginiit na hindi nakatanggap ng request ang Pangulo para iutos na buksan ang bank and tax records ni VP Sara Duterte. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Umupo ngayong hapon si NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court. Dito ay sinabi ni Matibag na may person of interest na sila sa grave threats ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ipinakita rin ang isang video na tila pagbabanta rin ni Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela. Jack, sa direct examination ng Article 4 o grave threats, iginiit nga ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lamang pagbabanta ang ginawa ng Vice Presidente pagdating doon sa kanyang mga sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, kundi isa na itong pagpaplano para patayin ang mga ito. Dahil dito bumuo ang NBI ng isang special task force base sa pattern of violence, motibo at kapasidad ng akusado. Ipinakita rin sa korte ang April 12, 2026 video sa Ridge Coalition Rally kung saan sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na ulo ni President Marcos ang kanilang kailangan. Ikinumpara ito sa October 18, 2024 press conference ni VP Sara Duterte kung saan binanggit din ng bise na gusto nitong pugutan ng ulo ang Pangulo. Ayon kay Matibag, ang mga banta sa ulo ng Pangulo ay kapansin-pansing galing sa iisang pamilya. Anya, may kinetic force o kakayahan ng mga pahayag ni Mayor Baste na manghimok ng karahasan
naman, lalo't umabot sa mahigit 600,000 ang nanood sa live broadcast. Ipinakita rin ang 2011 video kung saan may ginawang pananakit si Vice President Sara Duterte sa isang court sheriff, pati ang affidavit ni self-confessed Duterte Death Squad member Arturo Las Cañas na nag-uugnay kay VP Sara sa Oplan Tukhang at sa extrajudicial killing sa Lord Quarry. Bagamat kinwestiyon ng depensa ang affidavit dahil hindi ito notarized, hinayaan itong mailagay sa records bilang patunay ng investigasyon ng NBI at hindi bilang katotohanan. Nasangkot din dito ang pangalan na ngayon hinahanap na si Senator Bato de la Rosa. Panghuli, sinabi ni Matibag na may listahan na ang task force ng posibleng hitman na kinausap ng Vice Presidente pero hindi pa ito masusumite para na rin proteksyonan yung kanilang informant. Jack, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy yung sinasabing trial nga kung saan nakasalang pa rin si NBI Director Melvin Matibag. Jack? Angela, so ano mangyari? Sa oras na ito ay yung defense pa rin ang nagtatanong kay Director Matibag or nagre-recross na ba or mga senator judges na? A few moments, Jack, nung bago tayo sumala ngayon, ang last monitor natin ay cross-examination pa rin ng depensa ang umiiral. Ang kasunod nito, ang inaasahan natin ay ang pagtatanong na ng senator judges sa mismong testigo. Jack? Isa pang huling tanong na, Angela. Angela, kung matapos na itong si Director Matibag, tomorrow ay meron pang trial date, di ba? Isisimula na ba yung next article? Kung matatapos ngayong araw ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag, may dalawa ng inaasahan na sasalang para nga naman doon sa first article of impeachment at ito ay ilang kawani ng Land Bank at may isa pa, kung tama tayo, tatlo, no, ang confirmed ay 2 empleyado ng Land Bank. Jack? Okay, maraming salamat, Angela Babad. Samantala, tumanggi ang Malacanang na magkomento kung may magiging moot and academic sakaling iutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng planong pagdulog ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema matapos mag-issue ng subpoena ang impeachment court para buksan ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw niyang pangunahan ng defense panel ni VP Sara dahil wala pang naihain na petisyon sa Supreme Court. Dagdag niya, may mandato ang Senado bilang impeachment court na maglabas ng subpoena at ipatupad ang sarili nitong proseso. Sinabi rin ni Castro na wala pang natatanggap na kahilingan ng Office of the President kaugnay ng pagbubukas ng mga bank at BIR records ng Vice Presidente. Mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. At kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na Pangulo? Himayin pa natin ang Day 8 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kausapin natin ngayon si Attorney Barry Gutierrez, dating mambabatas at ngayon political analyst. Magandang gabi po, Attorney Barry. Magandang hapon, Miss Nina. Anong assessment niyo po sa Day 8 ng impeachment trial? Well, mukhang as expected naman dahil ang naanunsyo nung nakaraang linggo pa ay haharap si NBI Director Melvin Matibag. At yun nga ang hinarap ng prosecution ngayong hapon. Sa tingin ko, wala namang kagulat-gulat sa kanyang mga sinabi. Siguro ang pinaka-bago na dito, yung nilalaman ng affidavit ni dating police officer Las Cañas. Pero maski yung admission nung dokumentong yon ay pinagtatalunan pa kung papayagan ng korte at pansamantala lang na pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero bilang bahagi ng naratibo
ni Director Melvin tungkol sa investigasyong kanyang sinasagawa. Pero expect natin na pag umabot sa dulo, presentation na ng actual documentary evidence, tututulan muli ng depensa ni VP Sara ang pagpaka-admit dito sa bahagi na ito. Pero yung iba namang mga portions ng kanyang testimonya, in-expect na natin na yun ang ilalabas. Ang medyo mainit dito yung cross-examination na ginagawa ng Defense Counsel dahil kung mapapansin natin, pumasok na maski sa mga personal na buhay ni Director Matibag, pati yata yung connection niya sa kanyang asawa na kasalukuyang membro ng Kamara ay bring up dito. So kita natin dito na talagang sinisikap ng depensa na gamitin ang lahat ng pwede nilang gamitin para masira ang kredibilidad nitong testigong ito. Yun nga, binring up na yung asawa niya ay mambabatas at isa ka sa mga nag-file or nag-endorse ng impeachment, di ba, ni VP Sara. Tapos binring up din na kolumnista siya, di ba? At kesyo nagsulat ng mga articles na may salitang Bratinela referring to VP Sara. Ano po ang inyong masasabi diyan at anong connection nito sa impeachment sa kanyang testimonya? Well, kung tutusin, wala naman direktang connection ito dun sa kanyang investigasyon o sa laman nito. Pero pinayagan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na i-pursue ng depensa itong line of questioning na ito dahil tinanggap niya ang paliwanag na ito ay pang-test ng kredibilidad ni Director Matibag. At sa tingin ko naman, sa puntong ito, given na hindi naman tayo formal na parang courtroom trial, tama naman na magbigyan ng leeway ang depensa na i-pursue yung ganitong klaseng katanungan. Bahala na kung magiging matimbang itong mga sagot dito sa magiging desisyon ng mga senator judges natin at sa perspektibo din ng publiko. Kasi sa tingin ko medyo risky yung ginagawa ng depensa dito sa taktikang ito. Sa kabilang banda, na ipalabas nila na may mga previews na mga opinion na lumabas na si Director Matibag habang hindi pa siya na-appoint sa NBI na parang medyo critical dito kay VP Sara Duterte. Pero sa kabilang banda, sa isang sagot din niya, binanggit niya specifically na yung terminong Bratinela ay hindi nanggaling sa kanya kundi narinig daw niya sa ama ni VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kumbaga, makikita dito na yung ganyang klaseng taktika, pwedeng i-allow yan, pero meron niyang risks din sa depensa, gaya nga ng nakita natin kanina. Oo nga, narinig ko yon. Sinabi niya, andun po, parang nandun pa nga siya, di ba? Siya pa mismo nakarinig na sinabi raw ng dating presidente at ama ni VP Sara na mismo yung tatay niya, tinawag siyang Bratinela, kaya dun siya na-inspire na isulat yung opinion na yon. Yes. Well, tingin niyo po sa lahat ng ito, natibag ba ng depensa si NBI Director Matibag? Well, sa kasalukuyan, sa tingin ko, hindi pa. Dahil maaring nakapag-raise sila ng mga ilang issues na parang ang direksyon sana ay maipakita na matagal nang mayroong mga opinion na kritikal laban kay VP Sara si Director Matibag, na ipalabas nila na yung kanyang asawa ay pumirma nga dito sa impeachment at isa sa mga bumoto para suportahan itong impeachment. Pero yung sa mismong laman ng investigasyon, yung validity halimbawa nung mismong video na ilang beses nang naipakita sa kurso ng proceedings na ito, yung sinabi ni VP Sara doon sa video na yon, at yung pagseryoso ng NBI doon sa kanyang mga sinabi at yung pagkasagawa nito ng investigasyon, yung kanyang mga tinuro na dati pang mga pananalita na binitawan ni VP Sara, ng kanyang mga kapamilya, at yung naging reaksyon ng ilang tao online, tingin ko hindi yon na nabasag. Kumbaga, nakapag-raise sila ng konting issue tungkol sa kanyang objectivity, maaari. Pero maski yun, tingin ko, hindi pa naman completely na-establish. Pero yung pinaka-substance, yung pinakalaman ng testimonya, ay hindi nila natibag
Di ba sa pagkakataong ito? So, sa tingin niyo po na-establish ng NBI na threat to national security itong nangyari na verbal threats ni VP Sara o nananatiling verbal lang ito? Gayong isiniwalat niya ni NBI Director Matibag na meron pala silang mga persons of interest na kinausap na raw nila or kinausap ni VP Sara para ipapatay sina Pangulong Marcos, persons of interest na kinausap si VP. Na narinig naman natin sa video, gaano po ito kahalaga sa impeachment? Bahagi yan sa tingin ko nung importanteng lumabas sa testimonya ni Director Matibag, Ms. Nina. Pero ang isa pang tingin kong nakapagtibay dun sa teorya ng prosecution dito ay yung paglatag ni Director Matibag nung ginawa nilang yung 5 batayan kung bakit nila sinasabi na sa tingin nila ay seryosong pagbabanta itong nangyaring ito. So, isa nila yan, di ba? Kasama dito yung previous na mga sinabi yung pagkatao ng tao, yung kakayahan ng tao mismo, at iba pa. So ako, matibay yung bahagi na yun ng kanyang testimonya dahil pinalabas dito yung buong balangkas na ginagamit ng NBI sa pagsukat o pagsuri kung siseryosohin ba ang isang pahayag o hindi. Opo. At lumabas din dito na malinaw na sa tingin nila, hindi lang ito salitang basta-basta binitawan, kundi salitang kailangang seryosohin dahil merong kakayahan at merong kasaysayan yung taong nagbigkas ng ganitong klaseng banta para nga aksyonan itong ganitong klaseng pagkilos. At sinabi rin niya na dahil nga sa kanyang influence at pagiging vice-presidente, meron siyang mga supporter, maaring maudyok ang ilang mga sumusuporta sa kanya na gawa ng aksyon itong panawagan na ito. So tingin ko, napaka-importanting bagay yun na na-establish dito sa testimonya ni Director Matibag na sa kabila ng cross-examination sa kasalukuyan ng depensa ay hindi pa nila sapat na nababasag o nalalagyan ng sapat na kwestiyon. Opo. At sa tingin niyo po, sapat na ba yung findings ng NBI para mapatunayan na may grave threats and betrayal of public trust nga itong ginawa ni VP Sara? Well, kailangan nating hiwalay yung grave threats bilang isang criminal case. Dahil ilang beses din naman piniliwanag ni Director Matibag, yung grave threats bilang criminal case ay kasalukuyang pending pa rin yan sa Department of Justice. DOJ na ang magpapasya kung magsasampa sila ng aktual na kaso sa korte para habulin si VP Sara dito sa aspetong kriminal. Pero kinlaro din niya na kahit na hindi pa nagkakaroon ng criminal case o criminal conviction ng grave threats na formal, dun pa lang sa sinabi mismo ni VP Sara na meron siyang kinausap at kinuntratang papatay sa Pangulo. At sinabi niya ito publicly sa isang press conference, ay tumatawid na yon sa kanyang opinion doon sa threshold ng grave threat sa sinasabi sa ating konstitusyon. At ito yung binabanggit niya na standard na ginagamit din ng United States Secret Service. Opo. Na kung ang isang tao ay nagbanta ng ganong kapubliko at sa ganong klaseng paraan. Attorney Barry? At yes. Okay, go ahead. At lumalabas na merong kakayahan na gawin ito, ay tinetake na ito seriously as an active threat ng Secret Service. At sabi niya, yan din ang pamantayan na sinusunod natin. Kaya doon pa lang, kahit wala pang kaso, maaari na makonsider na ito ay tumatawid sa betrayal of public trust sa ilalim ng ating konstitusyon. Pero binringa pa rin kanina nung defense na bakit daw may betrayal of ano raw masasabi niya doon sa latest survey na mataas naman daw ang public trust ni VP Sara? At naniniwala ba siyang betrayal of public trust yun? Dahil mataas naman daw ang public trust ratings ng VP. Tingin ko nagpapakip na lang si Atty. Binluan doon. Unang-una, hindi naman niya pinresent yung actual na survey. Na at saka yung date, walang date. Yung date. So, kumbaga, hindi naman pwedeng batay sa opinion lang niya at naglabas siya ng isang slide, yun na yung ating batayan. Isa yon. Pangalawa, abogado naman siya. Alam naman niya na ang betrayal of public trust bilang batayan para sa impeachment ay iba sa trust rating sa survey. Naku naman, parang
feeling ko medyo konting pakit 'yon sa parte ni Attorney Binluan at baka sa kanyang ginawang 'yon, ang kausap niya hindi na yung mga senator judges, kundi nagpe-play na siya para sa kanilang public supporters sa kanyang public audience. Kasi malinaw, walang relevance yung tanong na 'yon at ito ay para lang makapuntos para sa social media. Ayan, talagang exciting yung mga nangyayari ngayon at abangan pa natin kasi ngayon dapat may yung mga senator judges ang nagtatanong pero parang nag-break ano. Anyway, abangan po natin yung mga iba pang mangyayari ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa panahon ninyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po. Anytime, Miss Tina, mabuhay kayo. Hindi pa otomatiko magiging ebidensya sa impeachment ang mga tax at bank records ng Vice Presidente at kanyang asawa na ipinasabina ng Senate Impeachment Court. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, nilinaw ni dating Senate President Franklin Drilon na oras na dumating ang mga dokumento sa Senate Impeachment Court, sasailalim pa ito sa pagsisiyasat. Aalamin din kung tugma ito sa inisyal na datos ng prosekusyon at kung makakatulong ito sa kaso. Binigyang din naman ni Drilon na mahalaga ang mga bank at tax records ni VP Sara bago siya umupo bilang Vice Presidente para malaman ang baseline na magagamit para ikumpara ang inilaki ng kanyang yaman na. Hindi ibig sabihin tanggap nila sa ebidensya. Yan po ay buksan, titingnan in open court kung ito po ba ay may mali. Hindi dahil sinisupina tanggap na ang lahat. Susuriin pa rin po yan, lalo na sa authenticity, correctness, at relevance noong mga dokumento para sa impeachment trial. Right, balikan po natin ang Senado. Live ngayon doon si Mari Ocampo. Mari? Ninya nagpapatuloy nga ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag dito sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Pero bago yan, makakasama natin muli dito sa Arangkada Balita, Congressman and House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Kong, welcome back. Magandang hapon po. Kong, diretso na po tayo. Initial assessment dito po sa pag-upo ni Director Matibag and in a way po ba na-anticipate ba ng defense na gagamitin yung fact na na-appoint si Director Matibag sa NBI after yung pagsasagawa nga ng investigation? Well, una, na-establish ni Director Matibag, na ipakita niya at na-inform niya ang korte na merong ongoing investigation laban sa kay Vice Presidente, dulot na rin ng pagbabanta niya kay Presidente sa unang gilang at former Speaker. Pero titingnan natin, nakafocus kasi yung investigation nila doon sa kanyang pagbabanta sa kay Presidente because they take it as seriously as a national security concern. Kasi nga, tama nga din, pag ang Presidente ang binantaan mo, talagang yung pag may nangyari sa Presidente, it would cause a national security apparatus would probably be affected. Kasi siya ang Commander-in-Chief, siya the head of the government. So, there's an ongoing investigation because they feel na meron na silang lead. Yun na importante, meron lang lead. Yung sinasabi ng defense dati, wala naman silang may produce or may mapakita na hitman na nakausap. Ito, sinasabi ng NBI, meron na silang persons of interest. Ibig sabihin, meron na talaga silang lead kung saan posibleng itong sinasabi ni Vice President ay totoo na meron talaga siyang nakausap. So kanina rin kong sinabi nga niya yung merong warning ng kinetic force effect na parang mauudyok din itong mga followers nila VP Sara doon sa mga pagbabanta na ginagawa niya or nagawa din or nasabi ng kanyang kapatid. Prior po ba dito sa impeachment trial, napapansin na ba natin yung ganitong effect, yung kinetic force effect na sinasabi ni Director Matibag? Ito rin yung sinasabi kasi natin na impluwensya ng isang mga halal na opisyal. Lalo na pag tinitingala ka, lalo na pag may following ka talaga. At alam naman natin, ang si Vice President, meron talaga siyang clout, meron talaga siyang following, meron talagang
supporter siya na maski ano sabihin niya, maski anong gawin niya, balik-balik ta rin mo pa ng mundo. VP Sara pa rin sila, no? So we admit that, and these are the things that kailangan mas lalo siyang medyo restrained, no? Mas lalo dapat siyang yung reason niya na hindi niya magsalita, na po pwedeng instead of kumalma sa ating mga taong bayan, ay may naririnig silang mga violenteng pananalita. Kasi it emboldens them, eh. No, yun ang sinasabi, yun ang societal effect ng isang leader na enjoying a certain degree of popularity in influence, na kung ano yung nakikita sa'yo, yun ang ginagawa. To a point na pas yung ordinary na tao, binabantaan ng presidente. Sinabi nga ni Director Matibag, nakita nila doon sa mga social media accounts, pati na rin mga comments na, sige, patayin na rin natin o barilin na lang natin. These are things that should not be normalized. Hindi dapat talaga ito nagiging parte ng usual public discourse natin. Kasi ano ito violence eh. It's a violent rhetoric. So yung mga klaseng epekto, apart from yung seriousness ng banta, ito yung nakikita nating epekto. If you go around the world, there's no country in the world, civilized nation, for that matter, na ang nakaupong vice-presidente binantaan ang nakaupong presidente. That's why dun sa testimony din ni Atty. Matibag sa kanyang pakikipag-collaborate sa mga counterpart niya all over the world, sinasabi nila kung yan mangyari yan sa aming bansa, automatic yan. Tanggal na yung vice-presidente, nakaupong vice-presidente. But dito sa Pilipinas kasi, we still maintain our due process. We still provide way for the respondent, in this case Vice President, to make her defense. And ito nga yung ginagawa natin sa impeachment trial. And it's a good thing din dahil nakita natin yung reference nung dating guro nang nangyari nung panahon ni Presidente Duterte, kung saan nag-post din siya na kung sino man ang makakapatay kay Presidente Duterte ay may bibigyan daw niya ng pabuya na 50 million or 50,000, and she was automatically arrested. And that's right, that's the right thing to do, no? Na kailangan talaga hindi gawing katanggap-tanggap yung ganitong klaseng mga banta. Ngayon naman, Kong, mukhang may tanong din dito sa studio natin. Yes, Nina Jack. Well, Kong, may mga naungkat tungkol na mga personal na bagay dito kay Attorney Melvin Matibag ng NBI. Ano pong masasabi niyo doon sa inungkat yung kanyang past, yung kanyang asawa, yung kanyang mga sinulat, etc. Tingin niyo ba na-distract yung impeachment trial dahil sa pag-uungkat ng mga ito? At pati nga yung naungkat rin yung latest survey or yung public trust. Yeah. Well, ang unang-una, ginawa to ni Director Matibag prior sa kanyang assumption as a director of NBI. Naging columnist siya or opinion writer siya sa isang newspaper. So, naturalmente, they are given that leeway and the freedom to express their own opinion because that's precisely why they're called opinion writers. So, outside ito, doon sa pag-assume niya as the head of the NBI. Pangalawa, yung naman kanyang pag-assume ng NBI, it does not necessarily affect the investigation because even prior to his assumption, meron na pong investigasyon ang ginawa ng NBI. Kaya nga po yung mga official na mga documents na naumpisahan na or records or investigation ng NBI prior to his assumption, ito na naging parte na ng ownership, halimbawa, ng isang ahensya, in this case ang NBI, kung sino man yung susunod na magiging direktor ay dahil meron talaga silang basis to continue on with the investigation, ay ito yun ng kanyang i-continue. Not so much because his wife happens to be a member of the House of Representatives. No? Pangalawa, yung survey kasi, unang-una, ang timeline titingnan din natin yan niya. No? Kailan ba ito kinundak? No? Kasi nagmamatter din yun eh. Hindi kinundak ba ito prior to the impeachment trial? Kasi unang-una, itong mga survey, hindi yan nagme-maintain. Minsan kasi tumataas, minsan bumababa. So hindi mo yan magiging basis as a biblical truth to say na wala dapat tayong pinag-uusapan betrayal of public trust dito dahil yung trust ng taong bayan kay VP Sara ay mataas. Pero kung titingnan mo, if you compare the trust rating of VP Sara in the previous year, bumababa na. No? That's my point eh. Hindi na sustain, hindi nag-maintain. So it should not be automatically translated into not citing or not constituting or not even giving credence to the betrayal of public trust simply because you have periodically
showing the public sentiment periodically, every month, minsan every 3 months. So this is not something that should be taken as on a biblical truth level, no. Pangatlo, ang sinasabi nating betrayal of public trust does not really be absolved because you have a high trust rating, di ba? The Constitution does not care about your trust rating, no? The betrayal of public trust is betrayal of the mandate given by the people to the occupant of the office. Ibig sabihin, binitray niya yung kanyang sinumpaang oath of office na she will uphold at any time, at any given time, promote law and order, uphold the rule of law. How can you reconcile that with someone who has actually uttered words, no, describing assassination plot against a sitting president? Does that really coincide with the principle of not putting justice into your own hands? So ibig sabihin, the mere fact that she said those words is actually a betrayal, not just the trust of the people, but betrayal to the mandate which give her the right to assume this office, which is an impeachable office, by the way. Alright, maraming salamat, Maria Ocampo, and of course, Congressman Adjong. Samantala, kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Nagkapalitan naman ng pahayag ang Embahada ng China at Estados Unidos tungkol sa insidente. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Ito ang naging kumprontasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng lehitimo at mapayapang operasyon ang mga tauhan ng Philippine Navy sakay ng mga rubber boat mula sa BRP Sierra Madre para paalisin ang China Coast Guard RIB na iligal na lumapit sa lugar na sakop ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Sa halip na umalis, tumugon umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa pamamagitan ng karahasan. Hinampas nila ng mga baton na gawa sa kahoy ang mga Pilipinong sundalo at sinira rin ang mga rubber boat na ginamit sa operasyon. Sa kabila ng agresyon, nagpakita ng maximum restraint, profesionalismo at disiplina ang mga sundalong Pilipino habang isinasagawa ang kanilang misyon. Dahil dito, kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananakit ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Ayon sa palasyo, nakipag-ugnayan na ang DFA sa AFP upang matukoy ang kabuuang detalye ng insidente. Giit ng Malacanang, ginagampanan lamang ng mga Pilipinong sundalo ang kanilang mandato alinsunod sa batas at sa karapatan ng Pilipinas. Pero iba ang inilabas na naratibo ng Chinese Embassy. Mga Pilipino raw ang nagsimula ng gulo. Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel pagdating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials. Kung pagbabatayan ang UNCLOS at 2016 Arbitral Award, teritoryo ng Pilipinas ang pinasok ng mga Chino. Bagamat patuloy itong itinatanggi ng China, naglabas na rin ng pahayag ang Amerika at kinokondena ang China at sumusuporta sa Pilipinas. Pero sagot ng Chinese Embassy, walang basehan ang pahayag ng US Embassy at tila nakapagpapalala umano ang panghihimasok ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea. Pinatawag naman ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang ang Chinese Ambassador para sa isang pulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Alamin natin ang latest dyan sa Senado. Nandyan si JM Pineda. JM, kamusta dyan? Yes, Jek, sa ngayon nga ay mga senator judges na ang nakasala ngayon para tanungin nga itong si Attorney Melvin Matibag. Kakatapos nga lang ng cross-examination kung saan ang ipinunto unang kwestiyon ng depensa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag itong personal knowledge niya doon sa investigasyon ng NBI patungkol nga dito sa pagbabanta ni VP Sara Duterte noong November 24 sa isang press conference na itanong kay Attorney Matibag kung kasama ba siya sa mga nag-imbestiga at personal na bumbusisi
sa mga nangyari sa press con ni VP Sara kung saan nagbanta umano ang pangalawang Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binusisi nga rin ng depensa kung alam niya ba ang taong nagpasubbina o kasi kasama ba siya doon sa mga nagpasubbina nung nag-imbestiga pa ito at kung nakapirma ba siya doon sa dokumento. Kasama rin sa tinanong ni Attorney Mark Vinluan ay kung kabilang ba siya o aware man lang sa ginawang interview ng NBI sa mga napadalhan ng subpoena. Sagot dyan ni Matibag, wala umano siya sa mismong mga araw na yon dahil hindi pa siya nakaupo bilang direktor ng NBI. Tanging sa mga NBI records lamang niya ito nakita. Dito na nga ipinunto ng depensa na base sa Court of Law ay hindi pwedeng tumistigo ang isang tao kung walang personal knowledge at posibleng sabi-sabi o chismis lang ang mga sinasabi nito. Ipinakita rin ng depensa ang ilang mga parte ng video ni VP Sara bago ang pagbabanta niya at dito ay maririnig ang mga sinasabi ng pangalawang Pangulo sa mga korupsyon sa bansa. Naitanong nga rin ni Attorney Vinduan na imbestigahan nito ng mga NBI. Sabi ni Matibag, basta dumating sa kanilang bureau ay iimbestigahan ito ng kanilang hanay. Sa ngayon, Jack ay nagpapatuloy yung pagtatanong ng mga senator judges dito sa Senado sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ni VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jack. Maraming salamat, JM Pineda. Manatiling nakatutok sa PRTV at sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga dahil ito nga po ay umabot na sa level lang na naapektuhan ng national security, we take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming pong pananaw.